Magandang araw SSS members. Tarlac Governor Susan A. Yap may mensahe sa SSS. Kung ano ito, yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari mong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. So ito na nga mga ka-vlogs, no, dahil po sa ginanap ang SSS Stakeholders Forum sa Tarlac City noong April 2, 2024 ay isa po sa dumalo na official po ng LGU ng Tarlac ay ang kanilang Governor Susan A. Yap. At base na din po sa kanyang statement, no, ay nagpapasalamat ito sa kanyang mga constituents na dumalo during that stakeholders forum at ini-encourage ang lahat na maging bahagi, maging miyembro dito sa SSS dahil sa mga benepisyong nakalaan po, no, sa pagiging miyembro ng SSS, lalong-lalo na yung mga LGU or barangay officials na hindi po sakop sa GSIS or walang benefit sa GSIS. So para po sa inyong kaalaman, itong governor na itong si Governor Susan A. Yap ay brother-in-law niya yung SSS president, no, na si Rolando Ledesma Makasait. So pakinggan po natin ang kabuuang mensahe ng governor na ito para po sa SSS at para sa mga Tarlakenyo na dumalo po or nanood sa Stakeholders Forum 2024. To continue and as a response, we would like to invite the Governor of the Province of Tarlac, Honorable Susan A. Yap, for a response. Magandang umaga. Nakakain na kayo? Anyways, mahabang introduction ng brother-in-law ko. Siguro malaki ang utang. Inagrabyado na naman yung kapatid ko. Hindi na po naman kakaiba sa inyo si Rolly, ang now sitting as the president of the SSS, no? He was previously also the president of GSIS. He's very humble. Akala ko di-discuss niya yung mga achievements ng SSS this past year, 'di ba? Surpassing the highest ever income ng SSS in its past 65 years, nakamit nila. And even his stint during GSIS was he has reached, no, and surpassed all previous. One of the, kumbaga, highest, no? Kayo noon sa GSIS, highest revenue na government agency in the country. Ganyan po kaming mga Yap, hindi pumipili ng mga substandard. Kailan magaling, di ba? Anyways, napakahalaga ng we plan financial future. Di ba? I think, kuminsan dyan medyo tayo mahina mga Pilipino eh. May ugali kasi tayong bahala na si Batman, bahala na bukas. No? And we really do not plan, hindi nag-iimpok. Pero mga Ilocano magagaling dyan, di po ba? And last October, ang provincial government also signed a MOA similar ng gagawin nyo dito with Victoria and San Jose, para yung mga aming pong mga casuals and job orders ay meron rin po namang kind of financial security.
So we signed that agreement with the SSS and we started our partnership and remittance last December. Malaking tulong po ito sa mga kawini ng gobyerno na hindi nasasakop ng GSIS. No? We have to save for our future. At 570 pesos po, that's only 19 pesos a day. Kung hindi nyo, nag-iipon ako ng barya. Every time kumain ako sa restaurant, hindi yung barya ang iniiwan ko, yung bill. I take the coins back. You set aside 20 pesos na hindi nyo napapansin, you save up for the future. Tama? Bakit walang nag-discuss ng benefits ng SSS? Alam nyo na ba ang makukuha nyo mga benepisyo from SSS? Ako, hindi ko rin na-realize yan. I've been an SSS member even before I was in public service. And unfortunately, yung husband ko naman, who passed away 3 years ago, I was surprised kasi secretary ko naman yung nag-aasikaso ng mga paperwork niya and everything. I was surprised na all of a sudden, meron pala akong death benefit. And then months later, nakatanggap din ako ng ATM, no? And I get monthly from his share, no? So, malaking bagay po yun. Tayo, ilan po ang nagme-maintenance sa inyo? Wala? Uy, okay, walang nagme-maintenance. Ha? Ako wala namang maintenance, pero malaking bagay po yun, malaking tulong. I think I get about 8,000 a month. Almost 8,000 a month from the death benefit of nung aking yumaong asawa. So this is the same way. I will share with you that for 2023, ang fastest economic growing province in the entire country under the Philippine Statistics Authority, ang sabi nila, Tarlac has the highest growth rate at 17.9%. No? And we have the lowest inflation, second to the lowest inflation in Central Luzon for 2023 at only 1.6%. Talyan po talagang tinatrabaho natin na sumugod tayo. Ang inflation sa Manila sobrang taas. So every penny that pwede nating masimot at makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay ay malaking bagay po. So I hope that this SSS partnership with the local government units, this is not the first, no? You've joined, you've already embarked this with other cities and localities in other areas. Pero syempre nauna dito. You did it na in, saan nyo na po nagawa? What other cities? Taguig, San Juan, Mandaluyong, the cities, no? Sa Manila, masyadong mataas na ang standard of living. Pero, as I said nga, inflation, as economic progress happens, mabilis, no? So, every penny that we can save and help us in our daily lives, malaking bagay po. Lalo na po tayo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Marami po mga barangay officials natin who are not covered by some kind of financial instrument. Diba? Walang coverage ng GSIS or SSS. So, hopefully, masustain po to with the help of the local government units under the leadership of Mayor Rex Villagustin and Mayor Romeo Capitulo na tuloy-tuloy masigurado na meron kayong fallback. In times of need, may nagkasakit, may namatay, may kailangan ng pabahay, you have something na pwedeng takbuhan, even scholarship programs, no, for school studies. You have something to fall back po na kailangan na matutulungan kayo, and SSS is here to provide that. So maraming salamat to all na bigwigs ang andito ngayon ng SSS. Maraming salamat sa inyo for extending these new programs. I'm sure that ito'y lalago pa, no? Ang target, laki, no? How much did you earn? 65% higher than the past, right?
At andito yung notes mo eh. Ikaw, hindi niya binasa eh. Ang kinita po ay inaalagaan po ng mga executives namin po ang SSS, Ma'am Governor. Last year po ang income namin was I think 52 billion. Ngayon po ay 83 billion. Inaalagaan po namin mga commissioners po at saka mga executives ang pera ng SSS po para pagdating ng oras po na magre-retire kayo, kailangan po may tamang pension kayo. Ma'am Susan, meron pa po yung mga pension namin po, i-explain namin mamaya ko ng mga benepisyo po nila. Very good. So, sa inyo pong lahat, palakpakan po naman natin ang SSS that they're here really to support us. Maraming salamat at mabuhay po ang Tarlac, mabuhay ang SSS. Hindi ko na sabihin mabuhay si Rolly. Mabuhay na po lahat ng executives ng SSS. So ayun mga ka-vlogs, no, atin pong napakinggan ang kabuang mensahe ng Tarlac Governor Susan A. Yap. So kung atin pong himay-himayin ang kaniyang mga sinabi, totoo naman talaga, no, na kailangan talaga ng benepisyo, kailangan ng pensyon pagdating ng araw para po makatulong sa pagbili ng maintenance sa gamot at iba pang pangangailangan kapag tayo ay tutungtong na sa 60 years old. Malaking bagay talaga ang pagiging miyembro, pagiging protektado ng SSS mga ka-vlogs. So, wag na lang nating pakinggan or wag na lang nating bigyang pansin yung mga ibang statement niya na natural lang yun sa mga politiko. Medyo may pagka ang term yan, may pagkabulero. So, doon na lang tayo sa good side na sinabi niya to encourage, no, na magiging miyembro, lalong-lalo pa sa mga taga-Tarlac. Kaya shout out sa mga taga-Tarlac dyan. Kung kayo po ay taga-Tarlac, no, saan mang dako sa Tarlac, ayan, i-comment nyo na sa ating comment section para ma-shoutout ko kayo sa next video natin mga ka-vlog. So sana naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba at pindutin nyo yung notification bell at ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Tempawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.